matagal-tagal na rin mga master na paulit-ulit nga po na winawasak ng mga Japanese boxers ang ating mga pambatong Pinoy pagdating sa boxing. At ang mga Hapon na ito ang dahilan kung bakit naubusan po tayo ng mga pambato sa boxing. Pero this time, sa taong 2025, tila ba nagkakaroon na ng kulay at muling nanunumbalik ang lakas sa mga Pinoy upang muling sumabay sa pakikidigma sa lahi ng mga Hapon pagdating sa boxing. Ito lamang po, Marso na ika-24, taong 2025 ay tila ba nagulantang ang buong Japan dahil sa masilimuot na sinapit ng kanilang kababayan na Japanese boxers na si Keita Kurihara. Ito ay matapos nga po itong wasakin ng Pinoy sa unang round lamang sa mismong teritoryo nito sa Japan. Ang Pinoy na ito ay walang iba kundi ang pambato ng mga taga General Trias Cavite, ang The Lover Boy, Kenneth Lover, isang southpaw fighter, 22 anyos gulang, na may ring records na 13 wins with 8 knockouts at 0 losses. Pero bago po natin panoodin ang naging laban ni Kenneth Lover kay Keita Kurihara ay atin po munang balikan ang naging journey nito bago matagumpay na pagwasak nito sa veteranong Hapon. Grabe po kasi ang kamao ng batang Pinoy na to. Tila ba parang si Manny Pacquiao po ito gumalaw noong kabataan pa ng ating pambansang kamao mga master. Matapos nga po ang impresibong 11 panalo ni Kenneth Lover sa Pilipinas ay lumaban na nga po ito sa labas ng ating bansa. At ang unang nakalaban nga po nito sa ibang bansa, Agosto na ika-8, taong 2024, ay ang Chinese boxers na si Cheng Cheng Yang na tinalo po ng ating kababayan via unanimous decision. Matapos nga po ang isang impresibong panalo nito sa Chinese ay nabigyan nga po agad ng pagkakataong lumaban ng ating kababayan para sa isang interim title para sa Oriental and Pacific Boxing Federation Bantamweight title. Disyembre na ika-15, taong 2024, nagtungo nga po ang ating kababayan sa bansang Japan upang harapin ang pambato ng mga Hapon na si Tulio De Canurudo na may ring record noon na 8 wins, 4 knockout, 1 losses. Ito po ay brutal na winasak ng Pinoy sa unang rounds lamang via technical knockout. For Tulio Llover and his trademark blue and green. First round on your way, scheduled for 12. OBPF Bantamweight title on the line. Round number 1. Llover now takes center of the ring, opens up with the jab. Good straight to the face of Tulio. Definitely got his attention. Good opening sequence to para kay Llover, setting up the momentum. Magandang combinations para rin hindi makaset-up yung kalaban niya from Japan. Signs of life from Tulio. Goes for a jab. Another jab from Llover. That is a jab and a straight from Llover. Good setup with the hook. Papasok, and down goes Tulio in the very first round, ladies and gentlemen. Bagsak po ang kalabang Hapon, and that is it. What a fight! Napakagandang performance po ni Kenneth Llover sa Japan mga kaibigan, and just when you thought na maraming mga Hapon ang tumatalo sa mga Pilipinong fighter, eto ngayon si Kenneth Llover bumawi para sa Pilipinas. At eto na nga po mga master, dahil nga po sa panalo na ito ng Noipi ay muling bumalik ito ng Japan para harapin ang kampyon na si Keita Kurihara na may ring records na 19 wins with 16 knockouts na merong 8 talo. Bagamat may mga talo na nga ito ay sobrang busog na busog po ito sa experience sapagkat marami na itong nakalaban na mga dekalibreng boksingero tulad ni Takuma Inoue, Yokonori Oguni. Winasak din nito ang dating world challenger na kababayan natin Pinoy na si Froilan Solidar via knockout. Good uppercut from Solidar. Good exchanges from both our fighters. Simula round 1 hanggang round 8. Oo. Parang last round na eh. Oo nga eh, di ba? Bigay lahat. Just when you thought na si Saludar magfe-fade, si Kurihara magfe-fade, wala eh. Wala.
Both are running based on ano lang talaga. Both are running on fumes. Oo, both are running on fumes. Puso na lang talaga nagpapa-under dito sa dalawang to ngayon. Parang sino na lang yung unang bibigay. Kurihara has Royland against the corner. Saludar goes down. And I guess this is it. Saludar doesn't go up. And a well-deserved victory for him. At kung maalala nga po natin mga master, naging controversial din po ang naging laban nito sa ating kababayan na si Renan Portes noong July 22 taong 2024 na kung saan umamin pa po mismo ang Hapon na talo siya sa kababayan natin Pinoy. Matapos nga po ang mga hatol ng mga judge na split decision na pabor sa Hapon. At eto na nga po mga master, hindi ko na po patatagalin pa at sabay-sabay po nating panoodin ang brutal na ginawa ng Pinoy sa champion ng Japan na si Keita the Slugger Kurihara. Forward, sabay. Kurihara with a good right there. Again, a lead right. Oh, You're very, landing really good punches. landed with a good left over there. Another one. Very careful siyang bumato eh. See, this is where Kurihara's veteran, being a veteran comes in. Now, you can see him, he's stalking, but it's not over. Hindi na tumitigil si Kenneth Gobert. Wow! Good. Bilang ulit. That was a clean left. Maraming mga taong... Oh! And 30 seconds. That's it. Wow! That is the makings of future world champion. Well, you know,